God bless. God bless you. God bless you. Nagtatago ano? Kumusta po? Anong balita sa inyo? Okay ka lang? Okay lang naman. Anong sabi ng mga anak mo? Papayag naman sila. Na magpa-confine ka? Mm. Si Ate Rebecca, ikaw yun, di ba? Ikaw yung nag-message sa akin. So, payag kayo na magpa-confine si nanay. Opo, para gumaling na po siya. Nakwento mo ba sa kanila? Anong sabi nila? Yun, nag-aalala. Sino ang sasama sa kanya? Yung pang-apat po namin, Si, si Louie. ay yung lalaki. Opo. Yung nandito. Opo siya. Walang trabaho yun. Wala. Kaya lang ngayon wala sila eh. Andun sila, silang tatlong magkakapatid gahalubla. Nagsa-sideline siya. Oo, sumama siya. Minsan nahihilo ako. Tapos sinahapo. Hingal. Nag-inom ka ng Insure. Yun ang iniinom ko. Okay naman. Malaking ano yan, malaking tulong sa iyo. Tsaka bukas, diretso na tayo sa doktor. Ang gagawin natin para medyo hindi tayo gumastos or gumastos man hindi ganun kalaki. Doon tayo, magtatanong tayo sa doktor na kung pwedeng sa provincial ka na lang. Sa provincial hospital. Kasi kung sa private, ang laki malaki na talaga. babayaran natin. May ano, kaya PhilHealth mo na dyan? Wala eh. Nung na-hospital ako, hiningian din ako ng PhilHealth. Sabi ko wala. Pero na rin naman doon yung pas naglakad-lakad lang. Wala rin naman ako na bayaran. Mas mainam sana kung meron kang PhilHealth card or yung ganun. Hindi ka nag-apply or nakalimutan mo yung number? Mayroon nga nag dito, na na kami niya, kailan hindi pa bibigay. Hindi pa nabibigay. Ewan ko kung, kasi ilang beses na rin kami niyang inano, pero wala naman, ewan ko lang ngayong taon kung ma-aprobahan yun. Pipila lang, okay lang yan pumila. Kahit mahaba, basta ano ka lang, mabigyan ng gamot. So yung x-ray na nasa sayo? Oo, nasa. Dadalhin mo yun bukas, pati yung ID mo. Patingin ng ID mo, meron yan? Ito ay sa voters. National ID. Sige, dalhin mo ito bukas ng umaga para dire-diretso na tayo. Magdala ka na rin ng maliit na bag sakaling mapuntahin ka kaagad. May ano kang damit, kahit ilan lang. Para din po naman sa kanya yung aking tulong na yun. Makumpain siya ulit. Tuluyan siyang gumaling. Bakit naman hindi nyo naisipan magpunta sa doktor nung hindi pa namin kayo nakikilala? Punta na ako sa doktor, nakakuan na ako. Kaya lang, nung paglabas ko doon, hindi na rin ako bumalik. Kasi sabi ko, wala rin naman. Dahil yung mga resita ng gamot, hindi ko man mabili. Kasi mga mahal. Sabi ko, wala rin ng saysay. Tapos ang daing resita. Dati rin nisitahan ka na? Oo, nalistahan na ako. Saan ho? Kaya mo, wala na eh. Saang doktor? Diyan sa provincial. Diyan ako na-accompany. Anong taon ho? Nung isang taon lang, nung September 11 ata yun. Nagpunta ka na pala.
Kaso, naresitahan ka, hindi Oo, mo binili. nakakumpay na ako dyan mga 4 na araw ata. Mm, Ayun yun. Naano rin sila kasi dahil ano din, nung pumasok ako noon, mm, nung nag-check up ako yung unlagnat ko rin. Hindi na nawawala. Halos araw-araw na. Yun yung mga kapatid ko rin sa pananampalataya. mm, Ayun, binigyan rin ako ng tulong na binigyan ako ng 3,000. mm. Ipa-check up daw ako. Doon ko na ano na, may ano ako sa TB. Mm. Tapos pero saka umano yung resulta nun, nakauwi na ako. Umano na lang yung sulat dito na meron na ako. Kaya dito ako sa may dulong, nag-ano ng gamot. Nanghingi. Mm-mm. Yung para sa tuberculosis. Pero hindi yan na diagnose na yung cavitating pneumonia, hindi. Ewan ko na, ano ko, nalimutan ko na. Hindi kasi na ano niya yung x-ray niya, hindi pinaliwanag sa kanya. Hindi kasi nag-ano yung doktor na kung Hindi ano. na-explain sa'yo. Oo, kaya hindi ko rin alam kung ano talaga ang sakit ko. Sabi nga ni Tita Izzy, yung sakit mo ngayon, yung cavitating pneumonia, ano din yan nakukuha kasi nagkaroon ka na ng TB. So, posible daw yan, yung mga bakterya, hindi na alis paggagamot mo. Kaya naging ano siya, naging ganyang cavitating pneumonia. So, yung resita dati wala kang pambili, kaya hinayaan mo na lang. Naisip mo na kahit magpa-check up ka, Wala rin wala naman. rin naman saysay dahil wala ka namang pambili. Hindi mo ba naisip na meron namang mga ibang ahensya na nagbibigay ng libreng gamot? Hindi naman kasi ako. Maano, para labas ba? Hindi ako. So hindi mo alam. Walang paano nag-a-assist sa'yo na meron malasakit center. Hindi nyo yun alam, Ate Rebecca? Ngayon kasi, kailangan mo lang pumila pero libre na yung pagpapagamot. Magtsatsaga ka lang. Sa bagay kasi wala din naman ang sasabi sa inyo. Kaya kahit man malala na yung sakit, tinitiis nyo na lang dito. Pag nag-i-spit ka, wala nang dugo. Wala naman na. Mula nga noong pag inom ko ng Yung sibukaw. herbal. Mula noon, hindi na ako. Plema na lang ang ko dudura. Ganun talaga. No? Minsan, kung iisipin natin, yung dahil sa kahirapan, di bali hindi nang magpagamot basta may pambili ng bigas. No? Unahin mo na lang yung Uunahin yung bigas. bibili ng pagkain. So, dahil ano mo naman na kaya pa. Titiis na lang hanggang Tinitiis na lang kaya. kahit matindi na yung nararamdaman. Basta may pambili ng bigas. Hindi natin iniisip din yung kalusugan. Pag pinabayaan natin yung nararamdaman, mas lumalala. Ayun nga lang. Nung nandun kayo sa dati niyong bahay, iba nung una ko kayong nakilala, natanong na kita nun na bakit ka ubo ng ubo. Ay, pero wala pa akong ano nun. Pero matagal ko na yung nararamdaman. Baga, ewan ko ha, mahiyain ko. Hindi man ako pakalabas, kumbaga, wala akong, kaya pag nag-ano, okay lang. Pero ano na rin ako nun, minsan nga rin, yun nga yung nilalaro lagnat ako. Tapos yun, pinababayaan ko lang, hanggang kusa mawawala, gagaling, tapos babalik. Parang ganun, balik-balik lang. Ganun yung nangyayari sa'yo. Pinababayaan ko na lang yan, hindi ko. Kaya ito ang resulta. Ilan ulit yung anak mo? 5. Nandito lahat sila. Bali yung bunso ko, magdudusi pa lang. Yung isa, yung 16 years old, Ayun, sumama sa 2 kuya niya, maghalog lang. nagtatrabaho na din siya. Pero exam siya. Extra lang.
Matanong ko lang po yung sa asawa mo. Ano na yun? Wala na? Wala na akong balita. Kasi nakwento mo sa akin nung dati na nasa Manila, no? Nagpapadyak. Tapos sabi mo pa nun na planong umuwi dito. Ano na po ang komunikasyon doon? Wala na. Ang update. Wala. Wala na akong balita. Taga doon ba siya sa Manila? Hindi. Taga dito Ay, rin. hindi, ibang probinsya yun. Wala, lumutan mo to saan yun. Yun yung tatay nila ng 5 mong anak. Hindi, dito sa dalawa. Ha? Sa dalawa, bunso at saka yung pangalawa. Ah, may isa ka pang asawa. Bukod sa kanya. Unang asawa yun. Itong nawala na, nasa Manila. Pangalawang asawa. Si Rebecca, sino yung tatay niya? Ito. Ha? Pero nakakausap mo pa yung unang asawa mo? Wala na. Wala na. Bakit? Anong nangyari po dun sa unang asawa mo? Ay, nagkahiwalay kami. Matagal na. Pero kasal kayo. Hindi. 3 yung naging anak niyo doon. Higit pa. Ha? Higit pa. Bali, 5 lang tong anak ko. Bali, 5 lang. Sa totoo lang, bata pa ako nag-asawa. Kasi doon ako lumaki sa Manila. Sa Manila kayo lumaki. Kasama ko ang mga magulang ko. Bata pa ako nakapag-asawa doon. Dahil nga siguro hanggang sa kabataan ko, nagkahiwalay kami. Tapos, magkahiwalay kami, yung anak ko si Gary. Yan ang panganay. Tapos naman, nagka-asawa uli ako. Palibasa niya, tawag nga sa akin, Mama's Girl. Ano? Mama's Girl daw ako. Mama's girl ka. Dahil ayaw ko humiwalay sa magulang ko. Dahil kasi ang nanay at tatay ko may mga sakit din. Bata pa ako, nakita ko na sa kanila na may sakit sila. Pero yung tiyan niya lumaki eh. Lumaki yung tiyan niya? Hindi ko lang ano ang sakit niya. Tapos ang pangalawang asawa mo, yun yung may 2 kayong anak. 2, no? Or isa lang? Sa totoo lang, kaban ko, ay ang kinukwento man yung sarili ko. Yung 5 anak ko, o sabihin ko 4, o 5. Si Gary, si Rika, si Ricky. Iba-iba yan ang ama. Kasi pag nakikihiwalay ako pag hindi kami nagkakasundo. Ayaw nila sa magulang ko. Mas pinipili ko ang magulang ko kaysa sa asawa ko. Ganun po pala. Ang sagot ko, ang katuwiran ko nung bata pa ako, mas importante sa akin ang magulang ko. Kasi ang magulang ko kahit kailan hindi ko na mahanap. Pero ang asawa, mahanap ko. Ang nanay at tatay ko, pag yung mawala, hindi ko na sila makikita pa. O hindi ko na mararamdaman ang pagmamahal nila. Kaya, mas binapaboran ko ang magulang ko. Kaya, yung mga anak ko, lumaki sila na walang ama. Hanggang napunta ako Maynila, nagtrabaho ako ng kasambahay. Lumaki sila ng ganyan. Na sarili ko lang, nung buhay pang mamagulang ko, ayun ang kasama ko. Pero nung nawala na sila,
Yun, nagtatrabaho ako para mapalaki ko ang mga anak ko. Tapos, umano na, yung nakilala kong yung ngayon nasa Maynila, ama ng anak ko. Naging kami, hasanay na nagkaanak na uli ako. Tapos nagkaanak uli ako, kaya umuwi na kami dito. Pero nakauwi yan dito, isang bisis. Ayaw naman niya kasi umano tumira dito dahil mahirap daw ang buhay. Mahirap daw ang buhay. Di tulad yung sa Maynila yung pag sa sidyan niya o kaya pag motor niya. Dahil dito wala man siyang lisensya, parang paano-ano lang siya yung dito, parang mahigpit. Hindi daw siya maano, kaya ayaw niyang umuwi lang siya dito yung parang bakasyon lang. Tapos noon niya, nagka-connecta pa kami. Sabi niya, uwi na siya. Pero sabi lang niya, uwi. Hindi naman siya umuwi hanggang ang uwi niya dito, bali yung bunso ko, 4 na taong pa lang. Hanggang ngayon, magdudusi na ngayong December. So, 8 taon. Hindi na siya umuwi hanggang ngayon. Wala na kayong balita hanggang noon. Ilang taon nang nagdaan na wala na. Wala na. Wala na kayong komunikasyon. Di ba may cellphone naman, hindi nyo inalam kung... Dati may cellphone siya, kahit anong kontak namin, hindi man siya Hindi siya sumasagot. Hanggang sa nawala na. So si Rebecca, iba ang tatay niya. Tapos yung isa, iba din. So ilan lahat ang naging asawa niyo? Bali, 4. 3 lahat. o 4. Ang anak mo lahat, ilan po? 5. Yung dalawa doon sa huling asawa mo, yung nasa Manila na hindi na nagpakita. Tapos yung 3 naging asawa mo, taga dito lang sa Borongan. Taga dito lang sa Samar. Hindi ho kayo nahirapan sa pagpapalaki dahil siyempre yung mga magulang mo matanda na nun. Wala namang Natural, mahirap. ikaw lang ang maghahanap buhay. Mahirap din. Kaya wala na. Talaga, kahit nga yung mga anak ko niya, hinihingi yan. Nasa Maynila ako, hinihingi yan ng tiyahin ko. Hinihingi nila. Pero ayaw ko naman, sabi ko, hindi naman mga tuta yan. Kung naawa sila, di tumulong. Tumulong sila magbigay. Hindi naman yung hihingiin. Balik ako mga tuta yan. Kaya awa ng Diyos, lumaki sila ng kami-kami lang. Hindi naman ho kayo nagsisisi sa ginawa. Hindi. Hindi man ako nagsisisi. Okay. Importante sa akin, kasama ko mga anak ko sa hirap at ginawa. Kahit pa paano, nakakaraos. Dahil sa mas mahal niyo yung nanay niyo, yung magulang mo. Kumbaga, pag hindi mo nagugustuhan, nag-aaway kayo ng asawa mo, hinihiwalayan mo. Kaya tawag sa akin noon, yung sa Bisaya, nasunod saya. Ano? Kumbaga sa sumusukob pa sa palda. Talagang Dumididi pa sa nanay. ano ka sa nanay mo? Ang tawag niya mamas boy, mamas girl. Pero para sa akin, hindi naman sa ganun. Kailang talaga mahal na mahal ko lang ang mga magulang ko. Dahil ang lolo ko, na anong ko noon na walang kasama. Dahil sila din na mag-asawa sa Iraya. Nagising na lang ang lola ko, nga patay na ang lolo ko. Ayun ang tumatak sa isip ko, nga ayaw ko mangyari yun sa mga magulang ko. Kasi ang bahay namin dati, nandun kami sa Iraya, Kabatuan. Walang mga kapitbahay. Ayun ang lagi na ano ko, tatay ko. Mula pagkabata ko na anuan ko na may sakit. Kaya halos ayaw kong humiwalay sa kanila. Ano pa ko, buntis pa yan na magkahiwalay kami. Buntis pa. So talagang ikaw lahat nagpalaki. Maliit pa yan. Mga 3 buwan pa lang ata nung umano ang ama niyan. Magkahiwalay kami dahil nasusulsulan ng nanay. Kaya ang gusto na sumunod ako. Wala na din ang tatay ko, nanay ko na lang. Sabi ko, mas lalo na ayaw ko iwanan nanay ko dahil nanay ko na lang.
May ganun pala, no? Kahit may asawa na, mas pabor yung magulang. Ayun ang hinahanap ko. Kay nakikita ko sa mga anak ko, parang sabi ko nga, mga anak ko parang iba. Mm. Samantala ako noon, ang magulang ko, alos, ewan ko, hindi ko talaga kaya. Hindi mo kayang lumayo sa mga magulang. Sobrang naawa ako pag nakikita kong kalagayan. Kahit anong nasa Manila ako nung nalaman ko grabe ang nanay ko. Reklama pa ang natawa na dating ko noon. Ayaw ko pa uwiin ng tiya ko. Sabi niya, Stella, yung masahe mo, padala mo na lang. Ang sagot ko lang nasagot ko, sabi ko, uuwi ako kung sigurado kong madudugtungan ang buhay ng nanay ko. Pero pag hindi ako sigurado, hindi ako makukonsensya ako. Hindi ako matatahimik. Kasi dito sa amin, tulad sa amin na mahirap lang. Pag mamatay ka, halimbawa, mamayang gabi, kinabukasan ng umaga, ililibing ka. Kasi walang balsamar. Walang embalsamar. Mayroon dito. Eh, tulad sa amin, mga mahirap lang. Yung walang pera. Oo. Agad mo Nililibing na lang agad. kinabukasan, nililibing lang. Kasi wala kang babaho agad yung patay. Kaya, sabi ko, uuwi ako. Kaya, umuwi ako nun. Kahit ayaw ko payagan ng tiyahin ko. So, nakauwi kayo? Oo, nakauwi ako na. Kaya, Wala na, hindi mo na naabutan. naabutan ko pa ang nanay ko. Dala ko pa nga sa ospital. Pero yun ang inaano ko na ang mga magulang ko namatay sila. Nandyan talaga ako. Hindi ako nagsisisi dahil naalagaan ko sila. Nakita ko sila bago sila umalis. Ang lungkot din po pala ng pinagdaanan nyo, Nana Estela, no? Sa pagpapamilya, sa mga anak. Kumusta naman yung mga anak mo, sila Rebecca? Ano yung iniisip naman nila tungkol sa naging sitwasyon ninyo, kung bakit iba-iba yung naging tatay nila? Pinapaliwanag ko naman sa kanila. Alam naman nila ang kwento ko. Wala naman silang na ganun. Dahil pinapaliwanag ko, pinaintindi ko naman. Tulad nito, anak ko, nagiging na ako. Sabi ko nga, kayo nga, napalaki ko nang ako lang. Kaysa naman may asawa ka nga, pinababayaan ka naman ng asawa mo. Bakit? May problema din sa pamilya si Rebecca? Napapansin ko lang yan dahil yung asawa niya, hindi na masasabihin niya, chinichismis ko siya. Pero sa totoo lang, pabaya nga magulang. Yan yung napapansin mo. Dahil magkadikit lang naman kami. Oo, Minsan ito naalis lang siya, yung walang bahay. pagkain yung anak niya o pamilya niya. Buti na nung linggo, nagalit ako dahil pinalo niya itong si CG. Hinambalos man ng tangkay ng nyog. Pinauwi lang yung ating niya. Nambalos. Lahat ay walang damit. Lahat ay yung... Ayan, hindi maganda, yung mananakit. Doon ako nagalit. Eh sabi ko dito, palayasin mo. Total, umuwi siya dito, malalaki na yung mga bata. Nasaan ba yun dati? Nasa Maynila iyan dati. Iniwan din. O, nagtatrabaho siya sa Maynila. Ay, pasok pa yung ulan. Sige. Sa trabaho niyan doon sa Maynila. Kasi yan, puro lang pagsinugal. Yung asawa niya. Oo, imbis na bibili ng bigas, malaki rin. Nakakita siya ng
Pero makakabili lang ng bigas, 2 kilo, 3 kilo. Mm. Tapos gatas sa anak niya. Eh, itong anak ko, mabait, hindi man nagre-reklamo. Yan siya, wala. Ayos lang siya. Ilan na yung anak niyo, Rebecca? 5 na. Oh. Tapos hindi pa siya seryoso sa buhay. 5 na yung anak. Tulad nasa Manila yan, magpadala yan, hindi. Wala. Magpadala yan, 500, 1,000, tag-1 linggo. Hindi yan magkakasya kung 5, may baby pa. Oh. Napakabait nga lang tong anak ko. Hindi nga niya yan pagsasabihan, pagsalitaan. Dapat huwag ka nang magpabuntis. Hindi naman Tingnan mo bibigay yung mga ng anak tama. mo. Kahit mga tsinelas, hindi mabilhan. Oo nga. Sabi ko nga, kung walang naawang magbigay-bigay ng mga damit ng mga anak niya, wala. Hindi nga, kahit nga, mga bag o ano yan, walang ano sa mga anak. Kawawa din naman si Ate Rebecca pala, no? Hirap na nga sa buhay tapos hindi pa seryoso yung asawa sa paghahanap buhay. Makakita siya. Anong kakainin ninyo? Sabi ko nga, kung nagsasarili lang sila, wala. Oo. Kawawa. Kung nakahiwalay sa'yo, Oo, wala. kawawa, diba? Kawawa lang. Eh, yung asawa maganon. Madaldal, pati mga anak. Pag walang pera, yung mga anak, pupulutin. Anong gatas niya ni baby? Bear brand. Tama na yung 5, huwag ka nang magdagdag ng anak, Rebecca. Mag-control, sabi mo sa asawa mo. Andyan ba siya? Kausapin Wala. ko. Nagtatrabaho. Gabi umuwi. Sabi ko nga, buti nga kung magbabago mula nung linggo nung umalis siya. Nagkasagutan kami. Yun, nagbibigay-bigay ng tag-200, 300 pag bili nila ng bigas. Dati talaga, kahit piso, alis siya. Kahit walang pagkain yan. Sabi ko, magkasi talaga. Parang binata lang. Oo, kala mo. Pero nakakapagsugal siya. Online sabong, mataya ng 500. Diba? 300. Yan yung hindi magandang mindset. Huwag nang magpamilya kung hindi naman seryoso sa pagbuhay ng pagbuo ng pamilya. Oo. Wala nga guys, sabi ko nga anak ko, napalaki ko kayo ng kayo na. Bakit di mo kaya yan? Kung sa tingin mong hindi naman na Ganyan lang. wala namang ginagawa talaga, hindi seryoso. Huwag ka nang, di bali na lang walang asawa. Yung mga kanya sabi, Mama, mabuti pa daw si Papa, wala din talaga. Ano daw? Wala daw si Papa. Ay, ng mga anak niya na nandito siya. Ayaw ng mga anak niya na nandito siya. Bakit? Kasi nga lagi daw sila pinagagalitan. Mainit ang ulo siguro kasi walang pera, nauubos sa sugal. Kahit nakapundar yan sila ng gamit, bibenta. Nakabili sila ng an electric pa, kung ano, yung super kalan. Bibenta. Malas yun eh. Yung Ayun, mag-asawa sabi. kayo tapos benta ka ng benta ng mga pinundar niya. Malas yun. Kaya wala din. Kaya yung mga anak niya malayo sa kanya. Minsan andyan sa lahat. Kaya yung isang anak niya dito natutulog. Kasal ba kayo? Hindi. Hindi naman pala kayo kasal. Kung buhayin mo na lang yung mga anak mo. Dadagdagan lang na naman yan. Mabubuntis ka. Lalo kang mahihirapan. Kawawa yung mga bata. Ang mahal ng mga bilihin ngayon. Pagkain, bigas, gatas, diaper. Hindi ka naman sinasaktan. Hindi Hindi sinasaktan kasi andito eh. Dito yung mga kapatid niya eh. Ewan ko lang kung Kung bumukod. nakabukod sila. Oo. Minsan kahit ka nandito ako, ano magsalita eh. Huwag ka na Ano, lang pagmumura humiwalay sa kay mga nanay. bata. Total mag-isa lang naman si nanay. Magtulungan na lang kayo. Grabe, ang hirap ng buhay. Tapos ganun pa. Kahit nga halimbawa bayaran sa
para lang sabihin niya na may bayaran. Wala siyang, wag na daw papasukin yung mga bata, etc. Wala siyang pangarap sa mga anak niya. Kahit yung babae daw, kahit na daw hindi pagpaaralin kasi babae, mag-aasawa daw lang. Ay, ganun yung mindset. Ay, Sabi ko, anong klase magulang yun? May magulang bang ganun? wala yun. Ika-isa-isa din lang yung babae niya eh. Sabi ko nga, kung walang naawa niya, nagbibigay-bigay, ang lain lang nagbibigay-bigay ng damit, kaya nagkakadamit. Si Jessa. Oo, ang lain nagbibigay, naawa man. Mm. Kaya yan, ano ng damit. Sabi ko, kung walang naawa sa mga anak mo, kawawa. Tulad nung dati, papasok sa school na, ginagawang katawanan, patay gutom, etc. Dahil yung ayos man niya. Grabe talaga, ano? Sabi ko, wala din ng swerte sa asawa. Oo. Di bali ng mahirap kung nagsusumikap. Tapos kung binubuhay ng maayos yung mga anak. Sabi ko, hindi, masipag na yung asawa niya. Sa masipag. Kaya lang, inuuna niya yung bisyo niya. Para sa sarili. Kumbaga, ang sabi ko nga sa anak ko, parang binibigay lang sa inyo yung tira-tira lang. Isa dain na ng anak. Kaya sabi ko nga, nag-anak-anak ka pa, hindi mo naman pala kaya. Mas maganda ka kung lumayas ka na lang. Kaysa saan dito kay mga anak mo, malayo sa'yo, kakain kayo dyan, hindi ba bata nasa labas. Sabi ko, may magulang pang ganun. Isa dyan sila kakain, isa ang anak niya, lalo na yung si Jed, nandito na yan natutulog, takot sa ama. Pag nakikita lang yung ama, aalis. Mga magulang bang ganun? Yung mga anak takot sa anak, magulang. Na ano kasi napakabait eh. Hindi naman kasi nakapagsasalita eh. Pinababayaan lang niya. Huwag kang magpakamartir. Ay nga sinasabi ko sa kanya. Sabi ko wala, parang ka lang na asawa. Sabi nga ni nanay mo siya nga mag-isa, binuhay niya kayo. 5 kayo, di ba? Kaya mo din yan. Magsikap lang at saka magtiis. Tiis Libre lang. naman ngayon yung pag-aaral. Ano lang niya pag mga high school na kay Pasahi. Sahig. Ayun lang. O sige, Nana Estela, salamat po sa pagkukwento nyo sa buhay nyo. Kaya pala medyo ilang kapag-usapan yung mga anak mo. Hindi ko naman kinakahiya yan. Kaya para sa akin, Yan yung kapalaran mo. kapalaran ko naman yan. Inano ko talaga yan kaysa naman na saka na ako aalis pag... Ang maganda ho sa inyo, binuhay nyo sila. Hindi nyo sila pinamigay na kung sa ayun ang kagaya hindi ng mga ko. tita, hinihingi sila. O meron kayong paninindigan. Yung ibang magulang ngayon, ay naku, pag hindi lang mapakain, papabayaan na kung sino na ang papalagain. Oo. Pero ako talaga, umano yung mga anak ko yan, lumaki sila talaga na kasama ko. Tiniis nyo. No? Oo. Kaya pala ilang si Nanay Estela pag-uusapan yun. Okay lang po yun. At least na-share nyo sa amin. May mga ganyang experiences naman tayo. May Bawat mga isa sa atin talaga pinagdaanan. mayroon naman mga... Normal lang yan. Hindi naman dapat natin ikakahiya yung mga pinagdaanan natin. At least nakaraos kayo. Napalaki nyo sila. Kaya gayahin mo si nanay mo. Diba, Nanay Estela? Pag-pray na lang natin na maging okay ka. Basta bukas, no? Mag-ano tayo? Magpapacheck up. Ay, magpapakonfine. Kakausapin muna natin si Doc, yung kausap mo nung isang araw. Kung pwede kang i-reverse sa provincial. Para, ayun, ma-less yung bayad. Wala naman tayong pera din para magpa-private. O meron tayong pondo dito, si Tita Marie nagbigay ng 1,000 at saka si Tita G ng Hong Kong meron 2,000. Meron tayong 3,000. Meron ka pa naman yung huli, save mo lang kasi baka may bilhin man doon. Basta ilalapit kita sa Malasakit Center para makonfine ka at makalibre tayo. Kung meron man mga tutulong na pangdagdag sa gamutan mo, isisave na lang natin. Para kung may bibilhin na wala silang stock na gamot,
doon paglalaanan natin, ha. O sige, maraming salamat po sa ating mga kaponi na patuloy pong sumusuporta at nanonood po ng ating vlog. Bukas na lang, ha. Okay, ikaw naman, huwag maging martir. Hindi na uso yan ngayon. Totoo yan. Oo, gayahin mo si nanay mo. Huwag kang magpabuntis ng magpabuntis. Kaya ilang taon ka pa lang? 29, 5 na ang anak. No, Pepa? Pag hindi kaya, wag nang pa magparami. Pwede na ang 1 at 2. O sige, bukas na lang, ha. Salamat. Ay, Sabado pala bukas. Ay, Sabado. Oo, buti pinaalala ni Pepa. Lunes na lang. Lunes na lang. Baka walang doktor, no? Para sigurado. Oh, Lunes na lang. Oo. Kaya ka bang ihatid ng anak mo? Di ba may motor dito? Pahatid ka na lang, Oo, magkita doon na lang tayo tayo magkita sa provincial umaga. Provincial. Oo, sige. siguro mga 6 ng umaga. Ano? Para makapila ka muna, makapagtanong tayo sa front desk kung ano yung dapat nating gawin, ha? Idalhin mo yung mga medical record mo, tsaka yung ID. O sige, salamat po, Tita G at kay Tita Marie. Tulungan po natin si Nana Estela na makonfine para mabigyan ho siya ng gamot. Yan, maraming salamat and God bless po sa ating lahat kaponi. Bye-bye.